Ito naman ang inyong vlogger's friend Katrol. And for today's video, today is May 29, 2025. And another update guys sa sa bahay. Ano ba yun? Kailan kayo daddy? Wednesday. So today is Thursday. Kahapon nag-inspection sila daddy kasama yung dalawang bata. Sila yung pumasok dun sa bahay, ganyan. So may private inspector. Nagbayad lang kami ng $450 para sa inspection ng buong bahay. And then kaninang tanghali parang binigay niya na yung result ng inspection nila. Try ko mag-insert ng mga clips na kinuha ng asawa ko during the inspection. So yun po, ngayon pupunta po tayo sa bahay. Nakaschedule po yung bahay ho ngayon for inspection. Ako lang po at yung mga kids, wala ho si Jaja, si Mami kasi may work po. So yun po, pakita po sa inyo mamaya kung ano itsura, ha? Kami dito sa bahay na ina-applyan ho naming mabili. I kinda like this Kasama ko house. yung mga kids. Daddy, I kinda like this house. You like this house? Let's go, let's go. No, I like that house. Oh, this house? Yeah, she's here. Pero overall naman parang mga minor lang naman, issues lang naman yung nakita ng inspector tulad dun sa report, ganyan. Mga minor lang, mga ano ba tawag dun? Ano bang mga minor? Hindi ko maintindihan eh. Hindi Yung pinaka minor is basta minor, hindi naman sobrang baliktad na wiring. oo, mga ganun lang. Tapos hindi gumagana na lock na kailangan lang i-screw. Tapos sealant sa mga duct exhaust, mga ganun. Basta super minor. Nakakatuwa lang kasi meron pa siyang video nung mga bubong, mga ganyan. As in talagang Nag-drone siya. as in overall nung inspection, overall nung bahay, in-inspect talaga. Pati yung mga hindi mo in-expect na ma-inspect, like yung mga attic, di ba? Yung basta marami siyang in-inspect Pati dun. yung foundation, siya nag-din. Ang galing na ng inspection dito. So, yung inspection is from private, hindi yun provided ng seller, guys. So, syempre, dapat pro buyer yung inspector. Syempre, dapat tawag dito, kung ano man yung sira nung bahay na ibebenta, dapat alam ng buyer, ganyan. So, ayun nga, ang ganap ngayon is about sa loan, guys. Medyo kinabahan kami ng konti doon kanina. Dahil, tawag dito. Ayun nga, yung parang, tawag dito, pre-approval. Feeling, parang pre-approved na kami ngayon. So, may mga condition na binigay sa amin yung loan officer. And sana hopefully tuloy-tuloy na siya hanggang ma-close namin yung bahay. So yun, medyo stressful din pala to. Stressful. Medyo may pakaba effect si ate kanina sa amin. Nawalan nga ako ng gana mag-lunch hanggang ngayon, hindi pa ako makain. Medyo may pakaba effect. Meron pa nga siya mga email na biting my nails. Biting my nails. Ganang-ganap. Kasi talagang tumawag siya kanina, nasa work ako, kaya hindi ko rin masyadong maintindihan kung ano yung sinasabi niya kasi may kumakausap sa akin, may nagsasalita. Dami pa namin sa call kanina. Discuss na lang siguro namin kapag na talaga. Kapag alam na namin talaga yung nangyayari. Kasi ngayon, as of now, parang pa kami. Medyo hindi pa talaga namin sure yung mga nangyayari. Namin kayo ulit kasi by next week kasi 'di ba parang June 16 dapat mabayaran namin yung escrow. So after noon may mga ganap pa kami, may mga insurance pa daw na hindi naman namin maintindihan. So along the way update namin kayo guys kung ano nangyayari kasi parang pare-pareho lang tayo ngayong hindi na alam yung nangyayari. Basta alam namin ngayon is na medyo nasa pre-approval na kami nung loan na niloan namin. So ayun nga pala regarding sa loan, marami silang kinuha yung loan agency, mortgage agency ba tawag sa kanila, basta ganyan. Like yung mga pay stub, kung kailan kami nag-start sa work namin dito, yung mga
Sa dating work. Oo, yung W2, tapos yung parang pinakaano doon, yung work namin before. Nag-email sila, until now hindi pa nag-email back yung work na pinanggalingan ko, pero sana hopefully this week makapag-email back sila sa mortgage. Then parang nag-ano rin sila guys, nag-background check, ganyan, kung ano pa yung mga property sa Philippines. And hopefully, ayun, wala nang problema talaga. So ngayon, nasa pre-approval stage na kami. So ayun, sana magtuloy-tuloy guys. Balik tayo kayo next time. So yun guys, update. Today is June 5, 2025. Update dun sa pagpaprocess namin ng mortgage loan, batawag doon, basta ganyan. So, okay na, marami na kaming pinirmahan. Parang meron ng 98 pages na pinirmahan ako doon. Nandun lahat. As in, hindi ko na nga binasa halos karamihan. Pero, syempre, dapat babasahin ko pa rin siya. And then, yung mga possible lang naman na ilalabas nyo. Pinagbabayad kami ng appraisal fee. Kailangan yung sa loan. So, ang appraisal naman dito is worth nasa $600 plus dollars. Pero dahil magaling yung yung agent namin, pinasagot niya dun sa sa lender yung 600 plus na yun guys. Kasi kahit sabihin mo 600, malaking amount na rin yun, pang half month na naming grocery din yun. So, ayun, okay na. And then, yung escrow, dito pala yung escrow. Ewan ko lang kung sa lahat to guys. Kasi sa amin, di ba sinabi ko times 4 yung namin, yung sa escrow, dun sa diligence due. So, ang gusto nila is by check eh. Yung check is, alam niyo yun, yung paper check, ganyan. So, ang deadline namin na magbibigay ng ganong check is sa 16, pero meron na kaming available. So, ayun, makukuha nyo yun guys sa bank nyo dito. So, kami, wala naman kaming ibang bank aside dun sa Advantial nung pagdating namin last year. So, ayun, ni-request lang namin. Since wala ditong Advantial office sa North Carolina, tinawagan lang namin sila via phone. Dun sa nagpa-loan din sa amin sa car loan. Yun lang, tinawagan lang namin yung agent, and then tinawagan ni daddy yung agent, and then ayun, kahapon na-receive na namin agad, as in 1 day processing, ang bilis. So hawak-hawak na namin yung cheque by 16. Yun yung deadline ng pagbibigay ng cheque, pero depende kung kailan. Ngayon kasi duty si daddy, so wala siyang time. It's either sa 16 or before 16 mabigay na namin yung cheque, kasi yun na lang naman ang inaantay. Aside from that, ayun, 'di ba nag-inspection, so nakuha na namin yung result ng inspection. So nag-email yung agent namin dun sa agent nung nagbebenta ng bahay na ipaayos, ganyan. Then tinanong din namin yung about sa pest control, kung kailan nila pinapagawa or kailan yung last na pagpe-pest control dun sa bahay. So okay naman kasi quarterly daw nagpe-pest control. So, pinasa nila yung mga documents. Then, yung isa pang tinanong ng asawa ko is kung kailan yung last na cleaning ng heater and aircon, parang ganyan. So, ayun, waiting pa kami kung kailan last na pinalinis nung previous owner yung yung aircon, patawag dun, cleaning. Basta yung pang heater tsaka aircon, ganyan. Kasi guys, yun pala yung mga pwedeng itanong kapag bibili kayo ng mga lumang bahay. Kasi sa amin, experience namin before dun sa Philippines, from ground up naman kasi yung binili naming townhouse nun. So, nakikita talaga namin kung paano ang pag-build, ganyan. Dito kasi, build na talaga siya. Tapos, 5 years na rin yung bahay. Pero in good condition naman talaga yung mabibili namin ngayon. So, yun. Yun yung mga, baka may balak din na magbenta ng bahay, ganyan. Baka yun yung mga possible questions ng mga buyer nyo. Tulad ng pag-question namin dun sa bibili namin bahay. Kasi syempre, as yun yung first pagiging primary residence namin, parang gusto namin, wala na kami masyadong paproblemahin, ganyan. Yun nga rin yung maganda na nangyari sa amin. Kasi talaga, yung nagustuhan kong bahay before that, itong nakita naming bahay, mga 1940s, 1970s, pero naman kasi na-renovate naman na, so
na-renovate naman na. Yun nga lang, syempre, yung mga foundation ba, ganyan. Yun yung worry ng agent namin na kung kaya nyo namang magbigay ng ganitong amount, why not yung mga bago-bago pang bahay? Which is okay, kahit medyo lumaki yung amount nung binayaran namin compare sa mga hinahanap ko before. Okay na rin kasi para less stress, less sakit sa ulo kapag lumipat na kami, ganyan. So, ano pa ba? So, balitaan ko kayo guys kapag ano pa nangyari sa 16. Actually, baka si daddy lang pumunta na naman doon. Hindi ako masyado hands-on ako sa mga paperworks, pero kapag nakipag-communicate sa mga agent or ganyan, hindi ako masyado kasi laging natataon sa duty ko, ganyan. And isa pa pala, hinanapan din kami ng homeowners insurance. So, dito lahat dapat merong insurance ang bahay. Naghahanap pa kami. Actually, meron nang nagbigay sa amin ng kung magkano talaga yung amount ng insurance. Pero naghahanap pa kami. Sabi nila dito, mas maganda daw kapag pareho na yung home tsaka car insurance company. Pero tinitingnan pa namin guys kung ano ba yung mga coverage, ganyan. Parang adulting 101 talaga. Ang daming kailangan ang daming kailangang isipin, tsaka i-consider, ganyan. So, ayun, yun nga pala, 'di ba? Parang may vlog ako about sa school na tinanggapan ng mga bata. Or ni Lupi pa lang, as of now, si Lupi pa lang kasi still nasa number 1 slot pa rin si Ari sa waitlist. Ayun, malapit na lang yung bahay na mabibili namin doon sa school na yon. Parang nasa less 1.5 miles lang siya, guys. Which is good, kaya okay na rin na tinanggap namin yung charter school na yun. So, yun lang muna yung balita ko about sa bahay. Hopefully, by third part ng vlog na to guys is yung na talaga, ma-home tour na namin kayo or mapakita na namin kung saan yung bahay na yun. So, ayun lang. Thank you for watching this vlog. Sa susunod ulit sa part 3 ng pagbili namin ng bahay na yun guys. Bye! Thank you for watching!